So yan po, bago po ang lahat, ibinabati ko po kayo na isang magandang hapon. Danits Vlog is back again po ulit. Meron po akong home service na twin tab na washing machine. Ang brand po nito ay LG. Ang reklamo po sa akin ng may-ari nito, ng aking customer, kaya napatawag po siya. May problema po ang washing. Yan, ito po washing niya. Yan naman daw pong spin dryer ay okay naman daw po. Ang kanilang napansin na problema, ito pong wash timer niya. Ito dahil ang kwento po sa akin ay parang na-lustrate na hindi na po siya tumutunog ang wash timer. Nagagamit naman po pagka ito daw po hahawakan, itong wash timer. Tapos pagka binitiwan, wala na uli, hindi na uli gumana po ang pagwawashing. So yan, bago po natin kalasin ito, ay atin muna pong testingin po ng actual. Akin muna po isasaksak ang power cord. Saglit lang po. So yan, pagkasaksak ko po ng power cord, ayan na po. Umikot na po agad po ang kanyang pulsator ng washing. Kung mapapansin nyo po ay hindi po siya nagre-reverse. Ayan po. Hindi po siya bumabalik, isang ikot lang. Kasi dapat po ang wash timer, ma'am, ay nagre-reverse. Tapos, pihitin ko muna po dito ang spin timer para matesting po natin ang dryer bago natin gawin. Ayan, gumana na po ang spin dryer. Ayan. Ating subukan ulit na itaas para makita natin. Yan, umuga-uga na ang spin dryer. Ayun, umiikot nga po. Kaya unplug ko muna po. At isa lang pong ikot ang washing. Ayan, na bunot ko na po ang power cord. Ang sunod ko pong gawin dito ay babaklasin ko po itong ibabaw na ito para makita po natin ang wash timer po nito sa ilalim. Kaya kukuha muna po ako ng pangkalas. So ayan, ibaba ko na po itong washing machine dito. Dahil ito medyo pataas po ito, nasa taas yan. Ito, dito natin ito para makita po natin ang tornilyo niya. Yan. Yan, medyo kinalawang na po mga tornilyo. Ito po ay tatlo. Yan, dalawa, tatlo. Ito po ang kakalasing ko. Itong tatlong ito. Ito muna po ikakalasing ko po. Itong tatlong tornilyo na ito, mga idol. Tapos, ito pong cover niya sa likod. Kaya akin din pong tatanggalin ito. Ito naman pinaka-clip lang po sa side. Wala na pong tornilyo ito. Balikan ko na lang po kay mamaya pagka natanggal ko na po yan. Nabaklas ko na po itong ibabaw na kabitan po ng wash timer. Ayan, kung mapapansin nyo po ay natanggal ko na rin po yung connection niya dito sa baba. Saka yung tali po ng sa drain. Tinanggal ko na muna po para mahila po natin ang ayos. Ito po ang wirings ng mga motor niya. Ayan, sa washing at saka po sa spin dryer na motor. Ito po ang mga wires niya. Ito naman po ay hindi naman po mahirap magbalik nito pagka kayo po ay magtatanggal ito kasi po ito ay color coding. Ayan, may mga socket siya. Itatapat nyo lang po kung anong kulay niya na magkakatapat po siya para maibalik nyo po ng maayos. Pasensya na po kayo at hindi ko na po naipakita ang pagtatanggal ko po dito. Tapos medyo nahirapan po ako din sa pagtatanggal po ng tornilyo dahil medyo kinalawang na po. Kaya ang ginawa ko po, kaya aking ginamitan po ng lagaring bakal, yung talim na lagaring bakal. Aking nilagari po ito. Tapos aking sinilsil dahil wala na po siyang pag-ikutan po ng Phillips screw. Ayan. Ito pong wash timer po ng ganitong LG. Ito po ay mahaba dahil ito po ay kasama ang ayan, ang settings po ng
Yan, normal, strong, saka yan pong gentle. Yan. Magkasama po siya. Kaya ito po ay 2-in-1. Mahaba po, hindi po kagaya po ng ibang wash timer na single. Kaya ang gagawin ko po dito ay bibili po ng bagong wash timer na ganitong klase. So ito po, itatanggalin ko muna po itong wash timer. Unahin ko muna po itong kanyang mga knob niya. Ito yung mga pang-ikot niya sa ibabaw. Tatanggalin ko muna po ito para matanggal ko po yung wash timer nito. Balikan ko po kayo mamaya pagka natanggal ko na po ito at ating papalitan na po ng bago na wash timer. Nakabili na po ng bago na wash timer na ipapalit ko po dito. Ito po yung bago na replacement po ng wash timer. Yan, mahaba din po. Kasama na rin po yung kanyang settings ng normal, gentle at saka strong. Ito naman po yung ating papalitan na dati po nakakabit dito. May pagkakaiba lang po dito sa replacement ng wirings niya ng kulay. Yung kanya pong common dito sa replacement na bago po ay kulay brown. Dito po sa dating nakakabit po niya ay kulay black. Pero yun naman pong kulay ng kanyang forward sa reverse ay halos parehas na rin po. Ayan, oh. Yellow saka red. Yan. Yan po ang pagkakaiba dyan sa wash timer ng LG na washing machine. Kaya ang gawin ko muna po dito, wala akong patungan ng camera na mataas. Ikakabit ko muna po ito dito. Itong aking biniling bago na replacement na wash timer. Babalikan ko po kayo mamaya pagka naikabit ko na po ito. Tapos dito sa pagre-rewirings, papakita ko po sa inyo ng saglit para magkaroon po kayo ng kaunting idea sa mga baguhan po na magagawa po ng ganito pong model ng washing machine. So yan, balikan ko po kayo mamaya. Ikabit ko na po yung wash timer. Ito na po ang wash timer niya, yan, na ayos ko na po ang kanyang wirings dito. Basta po ang ganitong color coding, yung brown po ay sa black. Yan, tapos naikabit ko na rin po dito yung kanyang mga knob o yung mga pihitan. Medyo tumaas-taas nga lang na konti kasi ito po yung replacement na, pero ayos na rin po yan. Yan, itong wash timer. Tapos ito yung sa settings ng mga ano niya, normal, strong at gentle. Tapos dito na po tayo sa rewirings niya dito sa baba. Dito po tayo sa baba. Ito na po yung yung wirings niya. Ayan. Counting ko lang po ito sa inyo, tips. Yung mga ganitong color coding lang po yung tapat-tapat niya, yan. Dahil halimbawa po itong ganito black at saka yellow, yan, magkatapat po siya. Gray at yan, sa gray, tapos white sa white. Yan, ganyan lang po yan. Tapos dito sa pataas niya, so yan, kagaya po nito, may dalawang black dito, tapos itong orange na may white. Hahanapin nyo po dito yung katapat niya na sa socket niya. Yan, tatapat nyo lang po yung kanyang color coding. Tapos pasok. Yan, ganyan lang po. Tapos dito yellow, red, saka black. Ito naman po, yan, yellow, red, saka black. Tapat din lang. Tapos yan, tulak lang po yan. Tapos dito gray at saka orange na may white. Ito naman po yun, gray at saka orange na may white. Lagay po natin dito. Ayan, ayos na po ang wirings nya. Tapos ito yung aking babalutan na lang po ng plastic. Tapos tatali ko na lang po ng cable tie dito para hindi naka-laylay itong wirings nya. Tapos ikakabit ko po itong panghila sa drain nya po, itong pinaka cable nya. Lalagyan ko po ito. Tapos
Yan, nailagay ko na po yung ano nito. Yung pinaka-cover ng mga timer niya. Ito po itutornilyohan ko lang po ng 3. Mamaya po yung ating ipa-final testing. Kung okay na siya, mamaya ko po kayo balikan. Ayos na po yan. Natakloban ko na rin po yung likod. Tapos naikabit ko na yung cable ng drain niya. Tapos, yan po yung ating ipa-final testing na. Kung umubra na ang ating pinalit na bagong wash timer na replacement. Yan po yung nalagyan ko na po ng tubig. Tapos, nakasaksak na po ang power cord. Kanina po nung ating tinesting, pagkasaksak ko agad po ng power cord, hindi ko po napipihit ng wash timer ay umikot na agad po ang kanyang pulsator. Tapos, hindi siya nagre-reverse. Ngayon ay ating pong titingnan ang kanyang pagkakaiba ngayong ating ginawa na po at napalitan na natin ng bago. Unahin ko muna pong testingin itong ginawa ko po. Napilitan ko ng wash timer. Pihitin ko po dito ang wash timer. Sagad ko na po ito doon sa bago mag 15. Ayan. Naka-normal po siya. Ayan. Medyo mabilis ang kanyang pagbalik, pagre-reverse. Ayan ako muna po dito sa gentle ang settings niya. Ayan. Okay na po. Tagumpay na ang ating ginawa po na washing machine. Ang problema ay wash timer. Bago po ako umalis, kailangan ko din muna pong testingin itong spin dryer para makita natin na okay siya bago tayo umalis. Bihitin ko muna po dito ang spin timer ng spin dryer. Ayun, umuga na siya at umugong na. Ito po hindi maingay umikot ang spin dryer kaya hindi mo mapapansin na tumakbo na ang spin dryer. Tapos, ito po ay may brake pa kaya kailangan ating biglayin ng ano niya. Ayun, umano na siya, tumigil. Ating paikutin ulit para makita natin yung spin dryer na umiikot. Ay, talagang mabilis sa brake. Bitot na ulit siya. Dito tayo sa normal. Ayan, tapos strong. Ayan. Ayos na, goods na po itong aking home service sa hapon na ito. So hanggang dito na lang po ang vlog ko po, mga idol. Kung may natutunan po kayo at nagustuhan nyo po ang vlog na ginagawa ko sa inyo, baka pwede ko pong hilingin na yung pag-like, pag-subscribe, at pakipindot na rin po ng notification bell at ilagay po sa all para lagi po kayo updated sa mga bago kong video na i-upload. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga silent viewers at organic viewers at sa mga kaibigan ko rin po sa YT, mga idol, mga brother, mga lods. God bless po sa ating lahat at ingat po lagi tayo sa pangaraw-araw natin mga hanap buhay. Bye bye na po at maraming salamat po mga idol.